Magandang araw po, minamahal ng mga mundin, kapatid, di channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa pusit-isip natin sa may ng salita niya, Biblia. Sa ating pong paksa ngayon ay patungkol po sa pagiging born again. Ang pamagat po natin, ano ibig sabihin ng maipanganak na muli? Sa Gospel po of John, mababasa po natin ang pag-ipag-usap ng Panginoong Hesus sa isang Pariseo na nagngangalang Nicodemus. Sabi po doon, gabi nang unang lumapit siya kay Hesus. Kasi ayaw niyang ipaalam sa ibang religious leaders na makipagkita po siya sa Panginoon. Sinabi po ni Nicodemus na alam nilang mga Pariseo na wala sa Diyos si Kristo dahil walang ibang tao na makagagawa ng mga himala na ginagawa po niya. Yan po'y makita po niyo sa Juan 3:2. Bigla pong sinabi ni Jesucristo sa kanya na maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi ito makakakita ng kahayaan ng Diyos. Ano po? Buksan po natin ito ng banal na kasulatan dun po sa talata na yun. Okay, so sabi dito, so hanapin ko lang po yung Tagalog ng Bible ko. Okay, ito po yung version na tinatawag na ang Biblia. So dito po sa Juan 3, puntahan po natin. Sabi ng Panginoong Hesus, okay, so dito pa nakalagay. Sabi ng Panginoon sa talata 3, sumagot si Hesus at sa kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. So, naririnig niyo na po madalas ang salitang born again. So, ito po hindi isang panibagong sekta, ang born again. Kundi sinabi ni Lord na kailangan po tayong panganak ng muli. Basahin po natin ang nakalagay po sa sumunod na talata. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may mapanganak ang tao kung siya matanda na? Makakapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at panganak. At sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang mga tao ay panganak ng tubig at ng spirito, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So, dito po sa sumunod na talata, tinan po natin, yun sinabi ng Panginoon. Sa talata 6, sabi ni Lord, ang pinanganak ng laman ay laman na. Ang pinanganak ng spirito ay spirito na. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y panganak na muli. So, hindi po panibagong sekta, isang sekta ng protestante, ang born again. Yan po'y pinag-uutos ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao. Okay, so may dalawa pong kapanganakan na pinag-uusapan po dito sa Juan Kabanata 3. Okay, ang mga kataga pong ipanganak sa tubig, hindi po tumutukoy po ito sa bautismo. Kagaya po na tinuturo ng maraming mga kulto. Kagaya ng ang dating daan. So, sabi nila, ito ay pinanganak muli kapag ay nabautismoan. Wala po sa Bible yan. So, tingnan po natin, ang unang kapanganakan po ay tumutukoy po sa physical na kapanganakan. At itong unang kapanganakan ng tao, at kasi po ang tao po mayroong tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa at katawan.
Okay, so bagamat buhay po tayo sa katawan po nating banlupa, nung pinanganak po tayong lahat, patay po tayo sa spirito dahil po sa kasalanan. So, yung kalawang kapanganakan na binabanggit ng Panginoon, ito po tumutukoy sa kapakanakan spiritual. So, buksan po natin ang nakalagay po sa Salmo 51, talata 5. So, dito po sa kabanata nitong Salmo, yung tanyag po na chapter sa Salmo, na kung saan po si Haring David nagkasala kay Bathsheba ng murder at saka adultery. Kaya dito po nasambit po niya, dito po sa talatang 5, narito ako inanyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking magulang. So tayo pong lahat yan, applicable po sa lahat ng mga tao. Tayong lahat, pinaglihin ng ating ina sa kasalanan. Lahat po tayo ng tao ay makasalanan. Tama po? Okay, so ano po nakalagay sa banal na kasulatan? Sa Efeso 2:5. Efeso 2, talata 5. Ito po nakasulat, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa magitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Okay. So, dahil po sa kasalanan, lahat po tayo ay patay. Okay? Kaya, yun po ang dahilan ko ba sinabi ni Lord, kailangan tayong ipanganak ng muli. Okay, so bakit po tayo na patay? Paano nangyari na buhay tayo sa laman pero patay tayo sa spirito? Balikan po natin ang nangyari po sa Garden of Eden. Ginawa po ng Diyos na perpekto po si Adan at Eva. Iniibig ng Diyos ang dalawang tao na una niyang ginawa. Kaya po, nilagay po sila sa paraiso. Pero, nais po ng Diyos na tingnan kung mamahalin din po siya ng mga taong ginawa niya. Kaya po, sinubukan niya po ang dalawa, nagbigay po siya ng utos. Basahin po natin na nakasulat po sa Genesis 2:16. Okay, so ito po nakasulat. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan ay makakain ka na may karayahan. Tatapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabutit masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay walang pagsalang mamatay ka. So, anong sabi ng Diyos na mangyayari kapag kinain nila yung bunga na pinagbabawal? Mamamatay sila. So, nung pong sandali po na kinain nila ang pinagbabawal na bunga, namatay po ba sila? Opo, namatay po sila. Sila po ay namatay sa spirito. Okay. So, hindi po sila agad namatay sa physical na para silang tinamaan ng kidlat, hindi po. Sila po ay namatay ng bigla sa kanilang spiritual. Makabukas po tayo sa Roma 6:23. Ito po nakasulat dito. Okay. Okay, so dito sinasabi po sa atin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapot ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun.
So, sinasabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O ang bunga ng kasalanan po ay kamatayan. Yun. So, yun po nangyari kay Adan at Eva. Dahil sa kasalanan po na pinapasok ni Adan at Eva po sa mundo, naging makasalanan po ang lahat ng tao. Yun po. At ibig sabihin nito, namatay rin tayo sa Espiritu. Naputol ang pakikisa natin sa Diyos. Kagaya po nila Adan at Eva. Napawalay po tayong lahat sa Panginoon. So kung matatandaan niyo po, napalayas po ang unang mag-asawa. Tama po? Kaya naisip po ng mga tao na gumawa ng mga religion para maabot ang Diyos. Pero baliwala po ang pagsusumikap natin. Po. Hindi po nababago ng religion ang kalagayan po natin bilang mga makasalanan. Ang kailangan ng tao po, makabalik sa tamang relasyon sa Diyos. Ang sagot po yung sinabi ng Panginoon Jesus kay Nicodemus na kailangan kang ipanganak na muli. Ano kalagay po dyan ng talata po? Sa verse 7 po yun. Okay, so doon po sa binasa po natin kanina sa Roma 6, 23, yung second part po nung talata na yun, itong sinasabi, tatapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ang kabaligtaran po ng kamatayan na spiritual ay buhay na walang hanggan. So, paano daw tayo pagkakaroon nun? Sabi doon, yun ay na kay Kristo Jesus. Matatagpuan natin sa Panginoon sa Kristo. Ang tao po na naipanganak ng muli ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan na regalong handog po ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. So, tinawag din po na regeneration ang bagong kapanganakan. Pag sinabing regeneration, yan po ay kung i-examinin nyo, kukunin nyo etymology ang salitang regenerate, yung ulit, o again, sa English, ano po? Yung generation, nagkakaroon ng lahi, ano po? O yung galing sa salitang gene, o yung pong component po sa tao na minamana po ng ating mga anak, ano kung may anak kayo. So, ano ba sabihin po nun? Binasa ko po sa English-Tagalog na dictionary, sabi po doon, lumitaw na muli. Ano? So, ito naman po ibig sabihin sa Biblia. Nag-regeneration, makikita rin po natin sa Bible, ang regeneration sa 2 Korinto 5:17. Okay, so tabong nakasulat, kaya't kung ang sino man ay nakikristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ayan. So tayo po, anong nangyayari daw kapag nakikristo na tayo o tinanggap natin ang Panginoong Kristo? Tayo po ay nagiging bagong nilalang. So ginagawa po tayong bagong nilalang kay Hesus Kristo. At ang banal na Espiritu po ang gumagawa ng himala na to sa buhay po ng mga tao na nakikipag-isa sa anak ng Diyos. Napakaganda po, no? Tungkol sa Gospel of John, balikan po natin doon. Yung tungkol po sa kapanganakan, muling kapanganakan o bagong kapanganakan, sinasabi ko, sa talata 8, doon po sa Kabanata 3. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Ngayon ang bawat pinapanganak ng Espiritu. So, yung palang nangyayari na po, pag sinasabing
na ipanganak ka ng muli ang isang tao, ang banal na Espiritu ang gumawa nun sa buhay niya. Tama ba? So, kaya po, tinatawag din na pinanganak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang pinapanganak ng muli. Sa madali pong salita, ang sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, oo, may relihiyon ka, pero ang kailangan mo, may panganak na muli para magkaroon ka ng relasyon, personal na relasyon sa Diyos na buhay. So, napakaganda po, yan po ang gospel. Kung bakit po ang tao po, hindi po sapat na maging kasapi lang ng isang relihiyon at sekta. Kailangan po natin lahat ng maipanganak ng muli. Paano? Sa magitan po ng pakipag-isa kay Jesucristo. Bakit si Jesucristo? Kasi siya po ang sinugo ng Ama para bayaran ang lahat mo ng kasalanan po natin. Siya po ang namatay sa lugar po natin. Imbis na po tayo. Kasi kung tayo lang mamatay, sino pong kaparusahan sa kasalanan natin? Tama? Pero kung isang taong matuwid, namatay, kapalit po natin, ibig sabihin nun, yung hustisya po ng Diyos, sinasabi na tayo po ay naabsuelto. Tama po? Kung tayo po ay sasampalataya dun sa binigay ng Diyos na kasagutan o solusyon sa kasalanan ng kasalanan natin. So, kaya nga, madalas po maririnig niyo po, inaawit po sa mga Christian churches, ang sabi, binayaran niya ang utang na hindi po kayang bayaran. At yan po yung kasalanan po. Ang kasalanan po ay atraso sa Diyos. Ang kailangan po natin ay matanggap ang katapatawaran po sa kasalanan natin. Paano? Kung ilalagay po natin ang pananampalataya natin kay Jesucristo na nagbayad ng mga kasalanan po natin. So, kinailangan pong maging tao, kung magkatawang tao ng Diyos para sa atin. Kasi kung tayo lang mamamatay, parusa yun. Pero kung siya na matuwid, isang Diyos na banal nagkatawang tao, namatay para sa atin, makakamit na pa natin po yung kapatawaran sa kasalanan. Kasi ang mangyayari dun po, divine exchange. Inako niya yung kasalanan natin, tayo naman, tatanggapin natin ang kabanalan niya kung sasampalataya tayo sa Kanya. Tama po? Pero kung katulad tayo ng iba dyan na sa relihiyon nilang maasa, para maligtas sila, hindi po sila magpapatawad ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kailangan magpanganak ng muli dahil sa mga kasalanan po natin, tayo po ay namatay sa Espiritu. Putol lang ating ugnayan sa Diyos. Wala po tayong relasyon sa Kanya. Lahat po ng mga tao, wala pong relasyon sa Diyos dahil po sa kasalanan na minana natin kina Adan at Eva. Kaya hindi po totoo yung mga kinakanta at mga tinuturo sa simbahan na lahat po tayong mga tao sa mundo, anak ng Diyos. Kundi po, tayo pong lahat ay pwedeng maging anak ng Diyos, magiging adopted children of God tayo, kung tayo po ay maglalagak ng pananampalataya. Kung magtitiwala tayo kay Jesucristo, na anak ng Diyos, sa ginawa po niya ang kaligtasan sa krus para sa atin. So, kung yung pong gusto po natin ngayong makamtan, ang kapatawaran ng makasalanan natin, na baguhin tayo ng Diyos, maging bagong nilalang tayo, mawala na yung kasalanan, na siya pong nagiging balakid sa ugnayan natin at sa Diyos. Pagsisihan po natin yung mga kasalanan po natin, 180 degrees turn, talikuran na natin ang masamang pamumuhay natin. Kasi kaya nga po dumating ang Panginoong Jesucristo para hanguin tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan dahil ito nga po ang dahilan kung bakit kailangang mabayaran ang kasalanan natin. Dahil inilalayo tayo sa Diyos. Napapawalay tayo sa Panginoon. Kaya,
makipagkasundo na tayo sa Diyos, manumbalik tayo sa Diyos Ama. Diba? So, ang Diyos po naging Ama lang po natin kung tatanggapin natin ang kaligtasan na tinapos ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yung pong ginawa niya sa krus na yun, hindi po para sa Kanya. Dahil wala naman po siyang ginawang kasalanan, tama po. Yung buhay para sa atin, kabayaran, para sa mga kasalanan po natin. Kung tayo po ay sasampalataya sa ginawa niya na yun, tayo po lahat ay maliligtas. Okay? So, mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao, ayaw po na tayong mapahamak at mabulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya niya sinugo ang kanyang bugtong anak. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Tama po? So, kahit siya mismo bababa para iligtas tayo at sagipin sa kapahamakan. So, ngayon din po, sumunod po kayo sa panalangin na po. Kung gusto nyong iwaksin na po lahat ng kasalanan at tanggapin sa Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay po ninyo. Kagaya ng ginawa ko rin po. Noong pong 15 years old ako, nakakilala po ako ng isang misyonero sa campus po namin. At binahaginan ako ng gospel, ng magandang balita ng kaligtasan. At habang ako'y kanyang sinisharean, binigyan ako ng grasya ng Diyos na maintindihan yung sinasabi niya. Ito? Yun, na ako palang, mas susunod sa buhay ko, hindi ang Panginoon. Kailangan kong ipasakop sa Kanya ang aking buong buhay, puso ko, at gawin siyang tagapagligtas na aking kaluluwa. So, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Sa sandali na ito, Lord God, na narinig ko ang napakagandang balita ng kaligtasan, Panginoon. Pinaliwanag niyo po kay Nicodemus kung ano ibig sabihin ng may panganak na muli. Lahat po kami ng mga tao sa mundo na po, kailangan po yun, Panginoon. Hindi po sapat ang maging miyembro ng isang relihiyon. Ang kailangan po, mabagong puso ng mga tao. Sa magitan po ng paglilinis ng yung banal na dugo. Kaya Panginoong Jesucristo, tinatanggap ko po kayo ngayon bilang aking tagapagligtas. Tinatalikuran ko na po lahat ng aking makasalanan. Patawad po, Diyos, sa mga kasalanan ko, Panginoon, sa isip, salita at gawa. At linisin niyo po ako mula ulang talampakan ng iyong banal na dugo. Nang sa ganun ako po yung maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Panginoong Jesucristo, kayo na rin po ang maghari sa aking buhay. Kayo po ang magpatakbo, Panginoon. Simula sa araw na to, ako po yung maglilingkod sa inyo. Ako yung mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoong Jesucristo. Dahil po, kayo po ay nabuhay para sa akin at namatay kayo para sa akin, Panginoon. Panginoong Jesus, paspasin niyo rin po ako ng banal na Espiritu pang maintindihan ko yung salita, may sagawa ko to sa pang-araw-araw na pamumuhay ko at mapatagtagumpayan ko po lahat ng tukso at lalang ng job. Thank you, Lord God, sa pagmamahal niyo po sa akin, Panginoon. Sa magandang plano niyo sa buhay ko na hindi niyo po hinayaan na mapahamak ang kaluluwa ko, Panginoon. Mabulid ako sa apoy ng impyerno dahil sa makasalanan ko. Kundi, inabot niyo po ako sa magitan ng magandang balita na ito na narinig ko ngayon. Thank you, Lord God, sa kapatawaran ko na aking makasalanan. Salamat po sa kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon. At sa buhay na walang hanggan, na pinagkakalog mo rin po sa akin dahil nananalig na po ako, Panginoon, kay Jesucristo bilang aking tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Thank you, Lord, ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So kung nanalangin kayo niyan, magsaya kayo, matatalong kayo sa tawa dahil napatawad ang lahat ng kasalanan niyo. Kahit na gano'n pa kalaki yan, kahit na gano'n pa kaitim yan, ito, pag sabihin niyo sa mga tao na Kristiyano na kayo ay pinatawad na ng Diyos at papunta na kayo sa langit. So para lumago kayo sa pananampalatayang Kristiyano, magbasa po kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John, para lalo niyo pong makilala sa Jesucristo. Sa sumunod nga na po ng church, kung saan pong pinapangaral, hindi doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan,
Pagbilisapin ng mundo ko yan, purong salita ng Diyos. Full gospel ang tawag po. Sa simbahan na hanapin nyo. Pinapangaral po mula Genesis hanggang Revelation, walang dagdag, walang bawas. At yung mga tao po malayang magbasa ng Bible, hindi po sila binabawalan po ng mga ministro at pastor nila. So, wala po tayo ng church na kung saan po ang pangalan tinataas ko isa lang, pangalan ni Jesucristo, hindi pangalan ng simbahan, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng sino-sinong santo. Kundi tanging si Jesucristo lang dahil siya lang po ang makakapagdala po sa atin sa presensya ng Diyos Ama. So, wala po tayo ng church na kung saan po ang banal na spiritong kumikilos sa kalagitnaan nila, tumutulong sa pagsamba, binabagong buhay ng bawat mananampalataya, at gumagawa ng mga tanda at himala sa buhay ng mga tao. So, kung kayo po ay na-bless na ang programa natin ngayon, pamalitan nyo po, ikalat nyo po sa mga kapitbahayan nyo, sa komunidad nyo, na may sagutan Diyos sa mga tanong po natin sa buhay. Hindi na po natin kailangan mga pasadilin o mapilitang maraw ng dating daan na kung saan pinapaikot lang tayo at dinadala tayo sa religion o sekta ang ating kaligtasan, kundi na po yung si Kristo. Ang kailangan po ng bawat isa sa atin ay tamang relasyon sa Diyos. So kung kayo po ay mayroong mga tanong, feedback, suggestion, comment, meron din kayo mga prayer request, pwede kayo mag-tweet, mag-text, o kaya sumulat sa akin. Meron pong space niya sa baba, pwede po ilagay yung mga comment at suggestion niyo. At kung kayo naman po inihipo ng Panginoon, na tumulong sa ministry na to para patuloy po tayo makapaghatid ng magandang balita sa mga kaluluwa ng mga tao po sa lahat ng dako. Lalo na mga kapwa Pilipino po natin na salat po sa salita ng Diyos. Welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.